Habang nagpapatuloy ang mga bida sa kanilang paglalakbay, nakarinig sila ng isang batang lalaki na hinahamon ng isang trainer sa isang laban. Tiningnan nito nina Ash at Pikachu, at nalaman nilang ang trainer na iyon ay si Gary. Binalaan ni Gary si Umbreon na pag-aralan ng mga atake ng Alakazam ng bata. Nagsimula ang Alakazam sa Zap Cannon, ngunit tumalon at umiwas si Umbreon. Gumamit ang Alakazam ng Psychic, ngunit dahil isang Dark-type Pokemon si Umbreon, wala itong epekto, kaya gumamit na lang ito ng Headbutt. Umiwas si Umbreon at gumamit ng tackle sa Alakazam. Sinubukan ng Alakazam na umatake gamit ang Dynamic Punch, ngunit hindi ito nakatama dahil sa agility ni Umbreon. Gumamit ang Alakazam ng Double Team na gumagawa ng mga kopya ng sarili nito. Inamin ni Gary na magandang move ito, kaya binalaan niya si Umbreon na huwag magpaloko. Nang sumugod ang Alakazam, tumalon si Umbreon at inatake ang tunay na Alakazam. Gumamit si Umbreon ng Quick Attack, pero nag-teleport palayo ang Alakazam. Gumamit ang Alakazam ng Hyper Beam, ngunit nagawa ni Gary na balaan si Umbreon sa tamang oras para makatalon ito. Gamit ang Hidden Power, tinalo ni Umbreon ang Alakazam. Pinuri ni Alex ang kanyang Alakazam at ibinalik ito sa Pokeball. Nakita ni na Misty at Brock na malakas si Umbreon at maayos ang pagpapalaki rito ng kanyang trainer, ngunit iniisip ni Ash na kaya niya itong talunin kaya hinamon niya si Gary gamit si Pikachu. Tumanggi si Gary sa hamon ni Ash dahil sa tingin niya ay aksaya lang ito sa oras, lalo na't alam na niya ang lahat ng atake ni Pikachu. Pinatigil siya ni Ash at inilabas sina Chico, Rita, Cyndaquil, Totodile, at Noctowl. Gayunpaman, mukhang hindi handa sa laban ng mga Pokemon ni Ash kaya naglakad na lang palayo si Gary. Umasa si Ash na matatalo niya ito sa susunod na pagkakataon habang nakikita pa ring nagkukulitan ang kanyang mga Pokemon. Humanga sina Brock at Misty kay Gary at sa kanyang Umbreon. Tinanong ni Misty si Ash kung ganoon din ang tingin niya, pero sinagot lang siya nito na bakit hindi mo na lang pagpahingahin ang bibig mo at ang tenga ko. Nakita ni Brock na galit pa rin si Ash dahil tinanggihan ni Gary ang kanyang hamon. Dumating sila sa Pokemon Center at nangako si Ash na mag-e-ensayo pa para matalo si Gary. Nakita sila ni na Jessie at James at naisip nito na maaari silang sumalisi sa pintuan sa likod ng center para kumain. Pinanood ni Meowth ang paglubog ng araw ngunit naistorbo siya ni Wobbuffet. Sinubukang kalmutin ni Meowth si Wobbuffet, pero dahil sa counter, nakalmot ni Meowth ang kanyang sarili. Nakita ni Jessie na magandang move ang counter ni Wobbuffet at nagkaroon siya ng ideya. Mabilis na kumain si Ash ng kanyang pangalawang order, umaasang makakaharap si Gary sa kanyang pinakamalakas na estado, kahit abutin pa ito ng ilang linggo o buwan. Biglang namatay ang mga ilaw at sinubukan ni Nurse Joy na tawagan ng power plant pero walang sumasagot. Nag-alala siya dahil ang mga kagamitang medikal ay gumagana sa kuryente, na ngayon ay nawala. Pumunta ang mga bida sa power plant para tingnan kung ano ang problema. Habang binibigyan ni Gary ng pagkain si Umbreon, nakita niyang walang kuryente sa lungsod at inakalang blackout ito, hanggang sa makita niya sina Ash, Misty, at Brock na tumatakbo. Ikinabit ng Team Rocket ang kanilang robot sa kuryente ng power plant. Pinagana nila ang robot at nagplano na magtungo sa Pokemon Center. Nakita ni na James at Meowth na maayos ang takbo nito, ngunit binalaan sila ni Jessie na huwag maging masyadong kampante. Nakita nila ang paglapit ni na Ash, kaya inisip ni Jessie na maswerteng araw ito para sa kanila. Nakita ng mga bida ang ilang manggagawa na nakagapos at sinubukang puntahan ang mga ito, ngunit pinigilan sila ng robot ng Team Rocket na tinawag nitong Robo Mecha Wobbuffet. Sinabi ng Team Rocket na makukuha na nila si Pikachu ngayong gabi dahil kayang ibalik ng kanilang robot ang anumang atake. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit pumasok ito sa makina at ibinalik ng mas malakas. Tumakbo palayo ang mga bida habang sinusundan sila ng makina. Inilabas ni Ash si Totodile, habang si Misty naman ay sina Poliwhirl at Staryu. Lahat sila ay gumamit ng water gun, ngunit hinigop din ito ng makina at ibinalik ng mas malakas. Inamin ni Brock na baka hindi na mapigilan ng robot. Ipinaliwanag ni Jessie na ito ay dahil sa kanilang engine na nagbabalik ng anumang atake ng mas matindi. Tinanong ni Jessie si Ash kung ibibigay na ba nito si Pikachu, pero tumanggi si Ash. Susuntok na sana ang robot, ngunit ang kable na nag-uugnay sa power plant at sa robot ay masyadong maikli kaya huminto ito. Lumitaw ang Umbreon ni Gary at binangga ang kable. Umalis ang mga bida at si Gary para iligtas ang mga manggagawa, habang si Jessie ay may iba pang plano kahit wala ng kuryente ang robot. Nagpasalamat ang mga manggagawa, ngunit hindi sila sigurado kung paano ibabalik ang kuryente sa lungsod. Iminungkahi ng isa sa mga manggagawa na gumamit ng secondary dam at umalis si Gary. Susunod sana si Ash, pero hinarang siya ng robot ng Team Rocket. Muling umandar ang robot dahil sina Meowth at James ay nagpipidal para paandarin ito. Sumalakay ang robot, bagaman hindi nito tinamaan sina Ash, Pikachu, at Totodile. Sisipa na sana ang makina, pero huminto ito dahil pagod na sina Meowth at James.
Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt at nakuryente ang Team Rocket, ngunit nagbigay din ito ng lakas sa kanilang robot. Inilabas ni Ash sina Cyndaquil at Chikorita. Gumamit si Cyndaquil ng Flamethrower na hinigop ng robot. Gumamit si Chikorita ng Vine Whip na susubukan sanang higupin ng makina, ngunit isinara ng Vine Whip ang mga gate na humihigop ng atake. Narealize ni Jessie na hindi bumubukas ang mga gate at ang Flamethrower ay susunugin ang loob ng robot. Dahil dito, tumaas ang temperatura sa loob ng robot at sumabog ito, dahilan para tumalsik ang Team Rocket. Pinuntahan ng mga bida si Gary na hindi mahanap ang parte na kailangan para paganahin ang generator. Nakakita sila ng isang maliit na gusali, ngunit nakakandado ito. Gumamit si Cyndaquil ng tackle at binuksan ang pinto, pero madilim sa loob. Dumating si Umbreon at pinailaw ang sarili, kaya hinanap na ni Ash ang parte at nahanap itong nakatali sa isang kadena. Gamit ang flamethrower ni Cyndaquil, water gun ni Totodile, at razor leaf ni Chikorita, naputol nila ang kadena. Ikinabit ni Ash ang parte at sinubukang hilahin ito, pero napakatigas pala nito. Tumulong kay Ash sina Brock, Misty, Gary, at ang mga kasama nilang Pokemon at nagawa nilang paganahin ang dam, kaya dumaloy ang tubig. Nakita ng mga manggagawa na gumagana na ang dam, ngunit hindi dumadaloy ang kuryente sa lungsod dahil kailangan ito ng isang biglaang kuryente para mag-on. Kaya naman, kinabitan si Pikachu ng ilang kable at gumamit ito ng Thunderbolt, dahilan para dumaloy na ang kuryente. Nagpasalamat si Ash kay Gary sa tulong, na nagbabala naman kay Ash na huwag siyang magulat kung sa susunod nilang pagkikita ay siya naman ang humamon sa kanya sa isang laban, dahil nakita niyang nag-improve na si Ash at ang mga Pokemon nito. Nagpaalam si Ash kay Gary na naglakad na palayo. Nagpasalamat si Nurse Joy at diniskartehan ito ni Brock, pero hinila siya palayo ni Misty. Dahil maayos na ang lahat, nagpatuloy na ang mga bida sa kanilang paglalakbay. Sumigaw sina Ash at Pikachu at narinig nila ang kanilang echo sa kabundukan. Tumakbo sila palayo, habang nakikita ni Brock at Misty na masigla si Ash dahil sa sariwang hangin sa bundok. Nakakita sina Ash at Pikachu ng isang Ledian at sinundan nila ito. Natumba sina Ash, Pikachu, at ang Ledian dahil sa malakas na hangin at nakatagpo nila ang isang bata, ang kanyang ama, at ang Pidgeotto ng ama na gumamit ng gust. Dumating sina Brock at Misty na hinahanap si Ash. Sinabi sa mga bida na ang bata ay si Benji at ang kanyang ama ay bahagi ng Mountain Patrol na nagbabantay sa kabundukan. Ipinaliwanag ng mag-ama na ginagamit nila ang Pidgeotto para sanayin ang Ledian na lumipad sa mahihirap na kondisyon. Nakita ng ama ni Benji na maggagabi na, kaya iniwan niya ang kanyang anak kasama ang mga bida sa lodge dahil kailangan niyang pumunta sa nayon sa paanan ng bundok. Hinayaan ni Benji na magsanay ang Ledian at lumipad dito sa kagubatan para bumilis. Biglang umihip ang hangin at sigurado si Benji na hindi ito si Pidgeotto na gumagamit ng gust. Ang Team Rocket pala ito, na binigkas ang kanilang moto habang nakadamit pang linis. Pagkatapos, pinatalsik nito palayo ang Ledian at hinigop sina Pikachu at Togepi para hulihin. Susubukan sana ng Ledian na iligtas sila pero itinulak ito pabalik ng Team Rocket gamit ang hangin, pero pagkatapos ay tinangay ng napakalakas na hangin ang Team Rocket. Napagtanto ni Benji na ang hangin sa bundok ang nagpatalsik sa kanila at maaari nitong mapunit ang kanilang lobo. Aalis sana ang mga bida para iligtas sina Pikachu at Togepi, pero pinigilan sila ni Benji dahil kailangan muna niyang kontakin ang kanyang ama tungkol dito. Niyugyug ni Jessie si James habang tinatanong kung bakit palagi silang nabibigo. Nagsimulang maputol ang mga lubid ng lobo dahil sa ihip ng hangin, kaya inilabas ni James si Victreebel para gumamit sana ng Vine Whip, pero naputol na ang lahat ng lubid. Nahulog sila sa isang malaking bato sa ibaba, pero nabasag ang bato at tuluyan na silang nahulog. Nagmistulang sled ang bato at dumulas hanggang sa tumilapon ito sa tuktok ng kalapit na bundok. Tumatakbo ang mga bida at si Benji para iligtas sina Pikachu at Togepi nang biglang nagbagsakan ang mga bato mula sa itaas ng bundok at naharangan nito ang daan. Gumuguho ang mga nakaharang na bato, kaya tinanong ni Ash si Benji kung may iba pang daan. Ipinakita sa kanila ni Benji ang isa pang daan, isang hagdan na gawa sa lubid na maraming taon nang hindi nagagamit. Umakyat si Benji at nang makitang ayos naman ito, pinayagan na niyang umakyat ang mga bida. Gayunpaman, umihip ang hangin na naging sanhi para matanggal ang hagdan sa pader at mahulog ang mga bida. Mabuti na lang at nahawakan ni Benji ang hagdan habang hinila naman sila pataas ng Ledian. Umihip muli ang hangin, kaya inilabas na ni Ash si Noctowl para tulungan ng Ledian na hilahin sila pataas. Maya-maya pa ay nailigtas na ang mga bida. Nawala ng malay si Noctowl dahil hindi ito sanay sa ganoong katinding kondisyon, kaya ibinalik na ito ni Ash. Gutom na ang Team Rocket, pero si James lang ang may pagkain at pinag-awayan nila ito, at dahil sa kanilang kaguluhan ay nawala ng balanse ang bato. Naghiwalay sila para muling balansehin ang bato, pero biglang lumabas si Wobbuffet at nahulog silang lahat.
Gayunpaman, gumamit si Togepi ng metronome at pagkalipas ng ilang sandali, muli silang bumalik sa itaas. Nagtaka si Jessie kung gumamit ba ng teleport si Wobbuffet, pero kinurot niya ito at inakalang panaginip lang ang lahat, habang kinakain naman ni Togepi ang chocolate bar. Natagpuan na ni Ledian sa ibabaw ng bato sina Pikachu at ang Team Rocket. Dumating ang mga bida, at ikinatuwa ito ng husto ng Team Rocket. Inilabas ni Ash si Bulbasaur para gumamit ng Vine Whip, pero hindi nito maabot ang tuktok ng bundok. Muling umihip ang hangin, kaya nagboluntaryo na ang Ledian na tumulong. Napagtanto ni Benji na sinanay sila para sa ganitong sitwasyon, kaya pumayag siyang gawin ang rescue operation sa pamamagitan ng pagtali ng lubid sa isang malaking bato, habang hinihila naman ng Ledian ang lambat kung saan nakalagay sina Pikachu, Togepi, at ang Team Rocket. Hinila ng Ledian ang lambat ng dahan-dahan para makababa ang lahat ng ligtas. Nahulog ang bato sa lambat at naputol ito, pero buong lakas na hinila ng Ledian ang lambat kaya nanatiling ligtas ang lahat. Napagtanto ng Team Rocket na nailigtas na sila, kaya muli nilang hinuli sina Pikachu at Togepi at tumalon mula sa lambat. Inilabas ni James si Weezing at Victreebel na pinatalsik ang Ledian. Gumamit si Bulbasaur ng Razor Leaf pero sinalubong ito ng smoke screen ni Weezing na bumalat sa mga bida at kay Benji. Ganun pa man, hinawi ng Pidgeotto ng ama ni Benji ang usok gamit ang Gust Attack. Inutusan ni James sina Weezing at Victreebel na umatake pero madali itong napabagsak ng Pidgeotto gamit ang Gust Attack, habang pinatamaan naman ng Swift ng Ledian ng mag-ama ang Team Rocket, kaya nabitawan nito sina Pikachu at Togepi. Gamit ang Thunderbolt, pinatalsik ni Pikachu ang Team Rocket. Nagpasalamat ang mga bida kay Benji sa pagliligtas sa kanilang mga Pokémon. Nakakita silang lahat ng bituin sa langit nang biglang magliwanag ang mga marka sa likod ng Ledian ng kulay pula. Lumipad ang Ledian at naging sanhi ito ng pagbagsak ng mga kumukutitap na liwanag. Sinabihan ng ama ni Benji ang kanyang anak na maaari na siyang maging isang officer dahil ang pagliwanag ng mga marka ng Ledian ay nangangahulugang maayos ang pagkakasanay rito at nangangahulugan rin ito na kaya na ng trainer nito na humarap sa mga panganib. Binati ng mga bida si Benji sa promotion na ito. Napunta ang Team Rocket sa parehong sitwasyon sa ibabaw ng bato pero lumabas si Wobbuffet kaya nahulog sila.